Hello po. Good morning! Good morning! Nagkakwentuhan lang kami. Si Jersey. Pagka nakwenta yung marites niya, hindi kayo papansinin niya. Kuya Ding, ba't ba naka-shades kayo nasa loob ko ng opisina? Sisilaw pagka meron. Hindi makikita kagwapuhan mo. Sisilaw ko. Hindi silaw yan. Kasi yung ilaw dito, hindi sana. Hindi ako sanay sa mga... Kuya Ding, matanong ko pala, gaano katagal ka na kay Doc? Siguro mga 20 plus. 20 years na. Ganon na kayo katanda? Siya na matanda ako. Sa bagay, wala naman siya dito, ano? Oo. 20 years na. Ano pa si Doc nung nag-umpisa ka? Konsehal? Konsehal, alam ako sa kanya ng konsehal. Vice na siya nung napunta ka kay Doc? Oo, ilang term kami yung pinag-mayor, hindi namin ako. Abe, sa tagal ba naman ni Doc? 21 years? Public service? 31. Hindi public service. 27. Opo, parang Para nasa 27 na, no? Kasi kung susumahin niyo po, 1980 po siya nag-start. 1980? So, konsyal siya noon. 2 taon pa lang ako nun. More than, siguro sabihin natin mga 4 na dekada na rin po. Sa bilang public servant po. Ano bang nauna nga? Pagiging doktor o pagiging public servant? Nauna po yung pagiging doktor niya. Tapos, kasi at noong time po na 1980s, parang residente pa lang po siya nun. Hindi pa po siya consultant. Tapos yun, parang nung kwento nga po, kinuha siya nung lolo ko. Niya na... Ang lolo mo ay politiko din? Hindi naman po, pero mahilig lang din po sa Politics? Oo, mahilig lang din po sa politics. Parang hindi po. Nung mga panahon na yun, hindi naman daw po ganun masyado pinapansin ng pagiging Pag makatikili-kili mo, huwag mo muna kakamutin. Nandito tayo. Nakamit ko lang po. Parang po kasi nalukot Pakikita ni Madam. So, ganun na tagal talaga si Doc. At hanggang ngayon, hindi mo maawat sa public service. At sa ang linaw pa ng mata niya, 2020 pa rin pala ang vision niya. At 79 years old. Tama ba? 79 na. September, Mag-80 na siya sa September. Huwag niyong sasabihin na pinamalita akong September ang birthday ni Doc, ha? To be exact, September 27 yata. Tama ba? Parang ganun po Malapit na rin doon. Malapit na ba doon? Malapit sa 27. Hindi. Totoo yung 27 talaga. Sabi ko na. Ang bayan ng Kalumpit, alam na yung birthday nito. Oo nga, pinagdiriwang na talaga ng Kalumpit. Pero believe ako kay Doc, kasi nung first time kong nasama sa kanya dun sa clinic, lumalabas ako ng clinic at nanlalata ako, baka dun ako himatayin. Pero si Doc, no, tsaka kayo, talagang alam na alam nyo na ang gagawin At ang dami niyang nagiging pasyente. Ang laki ng nami-menos ng mga tao, no? Dahil sa ni Doc. Pero every Wednesday talaga yun, no, Kuya? Kadalasan po talaga Wednesday. Pero pag meron pong natapat na activities, minsan po na-release po. At lagi kanyang kasamahan. Opo, kami po, lagi po kami magkakasama sa yung dalawang staff po namin na babae. Sigurado ka namang babae yung dalawa na yan? Sigurado po ako dun sa isa. Yung isa po, sa bagay ng anak na Sa bagay ng anak na Gusto niyo po ba patawag natin? Yun nga, di na tumatawag, mga busy. Grace! Siya dito, hindi nakahipo ng gunting o karayo pa lang magkasama. Ay, ganon. Yun ang kanyang habit. Isang tatawagan kami, kahit dito. Kapag wala siya talagang ginagawa, o tara, pigit tayo. Galing nga Bigla lang siya, kahit na mga ilang pasyente namin, gagawin niya. Tatawagan niya yung mga dating naka-schedule na hindi nila na-operahan. O-operahan po. Kahit Thailand lang po kami. Kahit hindi kami nakaupo bilang vice mayor. Tuloy-tuloy kahit kayo nakaupo. Kaya hindi siya makalimutan. Oo nga. Tapos, ang nakakatuwa doon, talagang may personal touch siya, na siya mismo ang nagme-message doon sa mga pasyente, no? Oo. Hindi lang yun. Kaya yung mga staff nito, kay mga nagtatabaan, Hindi lang yun. Na total na dapat si Doc ang bayaran. Doc pa nagbabayad kasi. Oo. Naranasan ko kaya yun. Natutuwa ako kay Doc kasi siya yung nag-opera sa akin. Ang turing sa akin ng doktor, 300,000. Sabi ni Doc, sige, yung 300,000 mo gagawin natin 30,000. Ayun.
Tapos nakakatuwa, bigla na lang dadating sa bahay namin. Eh, di pa ako naliligo, nandun na sa may gate. Bigla na nanurpresa. Nakakatuwa. Tsaka nung kampanya, di ba kuya? Nawawala kayo lagi nung kampanya. Kasi may pagkakataon na may lalapit po sa amin habang nag-house to house. Tapos, papatingin kay Daddy, kay Vice, may papacheck up siya. Yung iba po, tinatanggal po mismo sa nasa kadaanan kami o sa likod ng sasakyan. Minsan, may pagkakataon na naalala ko nasa ilalim kami ng puno ng mangga. Puno ng Oo, mangga? kasi araw-araw po nun kasi, laging dala po namin yung instrumento na pang surgery po. Lagi pong handa. Pero sabi nga niya, awa ng Diyos, lahat naman ng kanyang inopera ay 100% na okay siya, di ba? Kasi siyempre po, kung kayo operahan, siyempre dapat ginagawa po talaga yan sa clinic o kaya sa mga operating room. Pero pag meron naman po pagkakataon na pwede naman po talaga natanggal o gawin na kahit nandiyan pa rin sa loob ng kotse mo. Basta malinis. Basta malinis, ginagawa po. Yun nga po ang sabi ko ng Vice na siyempre kinakatuwa at pinagpapasalamat po niya sa ating Diyos na sa lahat po ng mga kanyang inoperahan, wala naman po naging problema. Simula pa po ng Kaya si Doc talagang biniyayaan din ng kagaya ng 2020 Vision, nagbabasketball pa, nang biniyayaan ng lakas. Kasi talagang yung lakas na yun, pinamahagi din niya sa iba. Miyerkules na doon ka. Oo. May inopera doon na kulang sa oras yung dito sa kaman. Ay, nakita ko, oo. Alam mo kung magkano hinihingi ng sakritar doon? 60,000. 60,000. Doon nagawa, ano? Doon ginawa. Doon nga ako muntikay matayin, kaya ako lumabas. Tapos sabi ni Doc, ba't ka lumabas? Doc, baka mauna pa ako himatayin. Yung pala si Jenny Rose, ganun din ang una, nahimatay daw siya. Nagbibiro ako kuminsan. Parang isa ka ako yun. Kahit ako isang buong camping, kaya akong ibili ng tilmahan. Sabi mo, 25,000 ang hinihingi sa kanya sa Africa. 5 minutes lang, tinanggal ito. Kaya todo ang pasasalamat ng mga tao kay Doc. Todo ang pananampalataya. Kung tutuusin, alam niyo yung kalusugan ni Doc din. Tinitignan ko siya yung pagkain niya. Hindi siya maselan sa pagkain. Kumakain siya ng karne, nagsusoft drinks. Kumbaga, limited. Ini pala nung nandun sa kabila. Ayan. Kumbaga, si Doc hindi maselan sa pagkain. Limitado, oo. Pero tinitikman niya, kumakain siya. Hindi kagaya, sabi ko nga sa kanya, Doc, si Senator Juan Ponce Enrile, talagang 100 years old, malakas pa. Kasi, puro gulay siya. Malunggay, saluyot. Pero si Doc, kumakain siya Talagang in moderation lang. Diba? At talagang masasabi mo na binayayaan siya ng ganong lakas. Kasi nga, pinamamahagi din niya nagkagamit din ng iba yung lakas na pinagkaloob sa kanya. So, Kuya Carlo, araw-araw ikaw ang kasama ni Doc? Opo. Pag nandito po sa munisipyo, kaya kung saan man pong activities, lagi po kami talaga mag-isa. Kahit noon pa. Nakamulatan mo na mula pagkabata yung ganyan na kasi ikaw... Nung bata pa lang po ako sinasama, siguro mga 2 years old pa lang po ata ako, mga 4. So may takbo lang tumakbo din po si Daddy. Sinasama niya pero sa pangangampanya niya. Kaya noon pa man, may mga kasamahan din po kami na nakikita ko ngayon, nagugulat sila na malaki na ako dati ganyan lang po laki ng tao. Sinisigaw ko pa daw po yung boto, Daddy. Buti hindi ka tumatakbo ngayon. Ay, hindi. Nakasuporta tayo. Supporta lang po tayo, 100%. Pero pag binigyan ng pagkakataon, malay mo, di ba? Bakit hindi? Pero mag-asawa ka muna. Oo nga po kailangan ko pa po mag-ipong para sa kasal Maghahanap tayo o nakahanap na? Meron ako. Taken na pala, makaalis na nga. Sabi ganun, hindi, joke lang. Hindi kami talo ni Kuya Carlo. Hindi, takot niyan sa akin. Baka na akong pagano pa ako. Pero nakakatawa si Doc Sarena. Talagang yun yung pinagkukuhanan din niya ng energy na parang sa araw-araw na pagbangon niya, yun yung nilulook forward niya makatulong sa tao, no? Opo. Alam niyo po, minsan, parang yung pamilya po namin, nagsiselos na. Dahil parang mas napagbibigyan po niya ng panahon yung ating mga kababayan po dito sa kanila. Siyempre kami po, hindi naman po kami laging lumalabas. Yung usual po na pamilya, na kunwari, kada weekend, o kaya araw ng pamilya, linggo,
minsan nauwi pa po siya dito para po mag-ganito. Sa- Pero yun po, pamilya naman po namin, naiintindihan naman po. Dahil yun po talaga yung passion. Oo. Pero si doktora din, di ba? Ganyan din. Opo, si Mami. So, si mami mo hindi naman nagagalit pag yung oras ni Doc Zar, napupunta lahat sa, ano, Naku po, sanay na yun. sanay na. Simula pa po nung unang pagpupo niya bilang isang public servant, talagang naiintindihan na po. Naiintindihan Dahil po nasa puso ni Vice. At nakasuporta siya lagi. Kasi sa mga medical mission, Opo. kasama rin siya. Opo. Kasi po nung mga panahon na dati pa, sabay po sila ng mami ko. Ni mami sa ni daddy na nagsasagawa po ng medical mission. Nasa mga pulis si daddy. Ano yung natatandaan mo na pinakamahirap na tulong na naibigay ni Doc Zar? May anything in mind? Sigurado sa dami na experiences niyo together, nakikita mo kung ano yung mga sitwasyon na... Siguro po, na lang. Yung mga nakaraan po kasi hindi ko naman nakita dahil nasa trabaho din po. Wala pa po sa kanya naman. Siguro ang malaking tulong po talaga na siguro nung pumunta po kami ng Sapang Bayan, nagdala po kami ng mga relief. Tapos kasi sana po ng ano yun. Baha. Opo, ng baha. Ito lang yun, kailan lang? Nung nakaraang taon lang po. Nakaraang. Sa Tralala ba yun? Yun po. Tralala. Opo, kasi ang taas po ng tubig doon. Tapos yung pinapasukan po namin mga bahay. Yung Lubog. Lubog na po talaga, kalahati na po ng bahay. Ito na po yung yung mga wire po ba ng Kuryente. Opo, yun. So nakabangka kayo, no? Nakabangka po kami. Sino kasama nyo? Ako po, si Daddy, si Kuya Mark, si Gaddy. Kailan yun? Last year? Opo, last year. Vice na siya ulit. Opo, vice na siya. Para sa akin po yung sa pinaka-mahirap. Oo, kasi tubig at kuryente, delikado. Diyos ko, Saka buhay niyo. yung sinuot po talaga namin yung mga bahay-bahay po sa Pambayan, sa Tralala. Kasi sila po yung walang access po talaga para makapunta sa bahay, makabili ng mga pagkain. Kaya para sa akin po, as of now, yun po yung nakita kong pinakamahirap na ibigay na tulong po. Alam mo, ako paulit-ulit ako eh. Actually, kasi hindi ko kilala talaga si Doc Zar, si Vice. Dahil kung tutusin, hindi naman ako dito naglagi sa kalumpit. So, hindi ko kilala talaga yung mga politiko dito sa atin. Although, naririnig ko din mga pangalan nila. So, nung pinakamalaking baha, hindi ko matandaan ko na yung pangalan ng bagyo na yun. Yun, Pedring. Yun yung pinakamalaking baha. Ang kapatid ko, yung panganay namin, taga Cavite. Pumunta siya dito para evacuate kami. Pero sobrang taas ng baha. Ito yata yung baha na sa harap ng munisipyo. Yun. Hindi sila makapunta sa Santa Lucia kasi nga baha, tapos walang means of transportation. Sasakay sila ng bangka, may tumulong daw sa kanila. Sabi pa ng kapatid ko, ako po, pahila para makakita. Hindi na naman daw sila. Nung pagsakay nila doon sa bangka, tinanong nila, kasi may edad na sino ba kayang tumulong sa atin na yun? Si Vice yan, sabi nga. So, natuwa ang kapatid ko. Natuwa ang kapatid ko na yun yung first time na talagang alam namin, natulungan ng pamilya namin. Natulungan kami ni Vice na hindi namin alam na siya yun. Kaya ever since, talaga yung pamilya ko ang utang na loob. Hindi kilala ng kapatid ko, lalo na ang kapatid ko nakatira sa Cavite. May nagkwento lang sa kanya na si Vice yun. So talaga nagulat siya na wow, si Vice in action talaga na tumutulong. Kaya yun, super grateful kami na yung kapatid ko ay nakarating sa amin at na-evacuate din kami. Actually, nung time ko na yung nga po yung nakwento na lumusong din kami sa bahay. Siyempre, para po kay Vice, edad po niya. Medyo nakakatakot na rin po. Oo. Tapos maulan pa, kailangan natin mag-ingat. Pwede rin po tayo magkasama. Oo, totoo yun. Pero siya... Sige pa rin. Ako nga last year, nung baka na umaano ko dito, sa Kalison, yung papuntang Gugo Kalison na daan, napakalakas ng agos doon. Pauwi ako. Hindi ako marunong lumangoy tinangay ako ng agos, may gumanon lang sa akin, may umangat lang sa akin, talaga naman ng tawag ko. Kaya paano inangat yun? Damit niyo? Inangat yung damit ko, pero mababaw lang yun, hanggang bewang. Kaso lang, ang lakas ng agos. Tatangayin ka talaga, hindi ako marunong lumangoy.
Sa loob-loob ko, Diyos ko po, huwag niyo po muna akong kunin at ganyan pa lang ako. Ayun, May nakakatawa. mga kapila naman po ata. Ano siya eh, bibihira ang dumadaan, nagkataon lang may mama na kasunod O ako. sa bagay doon po sa... Mahirap, ang lakas ng agos mo, promise. Papuntang bukid yata yung agos. Oo. Kasi nalalo si Kanin pag sasama po sa release namin, tapos galing taga-Kalisod po yun. Parang kinukwento niya sa akin, may kinakapitan po silang Lubid. Oo. Oo. Kasi hanggang dibdib na po yung ano. Oo, yung lubid nasa kanan side sa may Galison. Nandun ako sa may gawing pagugo na side. Ang hirap bumakbang. Yun yung time na wala pang truck, alanganin ang bangka. Tapos, kailangan ko maglakad pa uwi sa Talo siya. Talaga naman. Nakaraang taon ko ba yan? Last year, nung sumasama ako kay Mayor. Ayaw nga, nag-relipal tayo. Oo. Ang serbisyo publiko talaga, maraming kaakibat na sakripisyo, hirap. Pero si Doc, hindi niya tinuturing na sakripisyo. No? At hindi rin niya tinuturing na hirap. Opo. No? Kasi kung talagang wala sa puso ng yun po talagang gugustuhin mo. Kung magiging passion mo, kumbaga, sanay na siya eh. Sabi nga sa commercial ng kape, dahilan para bumangon. Bakit ka bumabangon? Ngayon, uwi pa dito eh. Kaya nga. Wala namang dapat po, pero syempre, yun po ang passion. Kaya po natin. Sana lang po, mag-ingat siya sa pagdadrive dahil mag-isa lang siya nag-drive. Oo nga, tapos siya pa nagdadrive. Oo. Ayaw po mag-help na ano. Nung kampanya din, kadalasan siya yung nagdadrive. No, pagod na siya eh. Nung ba namang minsan nung kampanya maghapon tayo, house to house, di ka pagod nun. Nung pauwi na tayo hapon, magsi 6 o'clock na yata, aba, may energy pang pagbuksan kami ng pinto ng sasakyan. Sa loob-loob ko. Oo, sa loob-loob ko, Dok. May energy ka pang pagbuksan kami. Ito siya pa yung magdadrive. Sabi ko nga, talaga ang gentleman, pag gentleman, it comes naturally, no? Konsel na hapon. Oo, pagod na lahat. Buong araw po talaga sa mainit. At unti-unti na tayong nagkakasakit noon kasi nga sobra pagod. Pero siya, yung small gesture niya na yun, na pagbubuksan ka pa ng pinto kahit pagod na pagod ka, ikaw na bata pa. Di ba? Malaking nakakatuwa yun. Talagang ganun. Kaya, lagi maaga. Isa naiinis na rin ako. Napakaaga. Kung ang call time alas 10, alas 7, nandun na kami sa bed. Minsan talaga ang kabaitan ng tao, nakakainis din eh. Oo. Kumbaga, parang dapat mga ganung oras tulog ka pa. Oo. Pero dapat gumising ka na dahil yung... Pero kasi, kaya siya... Kaya siya maaga nun. Kinakamusta pa niya yung mga palipaligid. Marites din eh, lagi nangangamusta. Kinakamusta muna niya. At nakakatuwa na halos kilala niya yung mga tao doon sa mga pinupuntahan natin. Sa nakakatuwa po, tuwing every month po, meron po kasi Vice Mayor's League na ginagawa. Monthly pala yun. Ngayon, kapag ikaw ang early bird, dun sa event nila, meron po pa premyo. Kaya po ang ating Vice Mayor Lagi parang hindi na po napagbigyan yung mga ibang bayan na manalo. Lagi siya nananalo. Katulad nga po nun, isa po ng Vice Mayor's League mga alas 10, alas 11. Pero si Vice, alas 7 pa lang nandun eh. Kailangan siya po ang mauna makapirma. Dahil pagdating po ng hapon, ina-announce po kung sino ang nananalo. Ganyan yung mga bata sa school no? Opo eh. Tuwa na pagka nagka-award. Siyempre, paano, may halaga din po yung papremyo pinabahagi naman po sa akin. Galing nito. Bilib ako kay Doc. Talaga ang kabaitan ni Doc. Kaya nung binanggit niya na, pwede ka ba sa akin? Siyempre, right away, go ako, di ba? Kaya lang sabi ko, Doc, magpapaalam muna ako kay Mayor, ha? Buti naman tong si Mayor. Siyempre, naintindihan pumayag. Basta salitan. Nakakatuwa kasi, nai-inspire din ako, kagaya nga nung nag-clinic tayo, first time ko nga na sumama, nakaka-inspire na ang ganito lang pala din kabilis na aksyonan ng serbisyo medical na hinihingi ng tao. Makikita mo, yung maliit na bukol, malaking bukol, nakikita kagad niya kung pwede bang operahan o hindi. Pero sa ospital, pag nagpunta ka doon, napakarami mo pang pagdadaanan, pagkakagastusan. Marami pag ganun po, minsan, kailangan mag-x-ray ka muna. Oo, sobrang dami. Siyempre, gastos pa po yun. Kung kay Vice, pick-up sa isang papalang niya, minsan, alam na niya, no? Makikita lang niya, pwede na yun. Kailangan mo pa x-ray, gagastos ka pa ba naman? Sa dami na experiences niya sa... Libo-libong bukol na po siguro
siguro natanggal ni Vice. Siyempre talagang sanay na po talaga. Talagang si Doc Zar, walang makakatalo sa nagagawa niya sa bayan ng Kalumpit. Hindi lang sa Kalumpit, kasi nung napunta ako ng Tondo, di ba nga, doon ako nagpa-opera. Kilala siya doon na nagtutuli ng libre. Nakakatawa. Parang, nga po kinuwento niya sa akin, ngayon, doon daw sa Mary Johnston. Yung mga ibang doktor, hindi na tumatanggap ng tuli. Inaano na lang po kay Doc. Oo, saan na binibigay. Malaki na bawas sa kita ng Mary Johnston dahil kay Doc. Libre lang sa kanya. At ngayon, ang tagal ni Doc, di ko ma-interview. Ikaw na lang, Kuya Carlo, abalahin ko, ha? Pasensya ka na. Di ba meron kayong mga bababa na kayo ng barangay? Tama ba? Ngayon, O hindi pa official yun? para po ba sa... para may mga medical mission Opo, kayo? sa susunod po namin po, na Wednesday, bababa po na po. Mag-umpisa na po pagbaba sa mga barangay para po sa medical mission po ni Vice. Yun po ang mga tuli po niya, mga libreng tuli po na gaganapin po natin sa mga iba't ibang barangay. At magsisimula po ito sa susunod na Merkules po. Ayan, so marami ng kababayan natin. Although hindi pa natin syempre pwedeng isabihin yung by schedule. At the same time, syempre sa dami ng pangangailangan ng mga kababayan natin sa serbisyo medical, hindi naman natin kayang i-accommodate lahat, gustuhin man natin. Kasi syempre may mga iba pang trabaho si Doc Zar. So, magkakaroon tayo ng limit ng numbers of patients na pwede nating i-accommodate. Pero, ang sigurado natin, mula po next week, ay bababa na si Doc Zar sa mga barangay para po magbigay ng libreng serbisyo medical. Tuli lang ba to? Exclusively tuli o hindi? Ngayon po kasi mas majority po ang tuli dahil magbabakasyon na po ng bata. Pero pag nandun na ang pasyente, hindi naman nahihindihan ni Doc Minsan po kasi meron din pagkakataon na merong bukol na magpapatanggal, pero iilan-ilan lang po. Pero ang pinaka-priority po kasi, pagdating ng sa tuli po. Tuli talaga. Natawa ko dun sa biro ng isang kapitan dito sa Kalumpit. Sabi daw kay Dede, kinumusta ni Doc? Kap, kumusta ka na? Eto Doc, dahil sa ikaw ang tumuli sa akin, maraming nakikinabang ngayon sa akin. Isa pa, si daddy ko natuli sa akin. Pero ewan ko kung totoo yun. Kapitan dito sa atin, ewan ko kung totoo o biro lang. Pero natawa ko na, dahil po sa inyo, maraming nakikinabang sa akin. Maloko yung bak na Maloko. Natawa lang ako. Yun. Si Doc Zar, hindi siya nakakainip kasama, no? Actually, mas komedyante siya kaysa sa'yo Oo Hindi mo yata naman na yun. Konti lang, pero pag yun nagsalita minsan kasi, parang di mo na kailangan ng punchline Natural na lang din po na Ako nung hindi ko akalain na ganung daddy ko, kasi dati hindi naman kami nakakasama ng ganito. Nung nandito sa munisipyo, doon ko nakita yung... Pagkamedyante, no? Oo, yung pagiging niya. Pagiging witty. Witty din po pala Kaya siguro sabi ko, akala ko sa akin lang yung pagiging Tapos nakakatuwa, meron siya laging trivia. At pag nasagot mo yung trivia niya, may 1,000 ka, okay, 500. Opo. Pero yung pa-trivia niya, laging mahirap. Oo. Kailangan mo i-google. Kailangan pabilisan mag-google. Huwag ka lang papahalata. Para, 500 din. Oo, ang galing Galing Papaquiz din po minsan kasi. Galing na. Gusto niya, mahilig siya sa mga trivia, kaya mga history, ganyan. Ano totoong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Oo nga. Pag nasagot mo, minsan 100, 500. Yan masaya. Minsan po sa mga bata ginagawa niya. Kunyari, katulad na lang po nitong, siguro mga 2 linggo na po nakakalipas. Kung may mga bata po dito sa pag-flags di ba? Nakapila sila. Lapitan ni Daddy. Tapos sinunong niya yung mga estudyante kung, tinanong po siya, nakalimutan ko na. Nasagot. Ang dami nila. Siguro mga 10 ata yun. Sabi niya, hindi pala pwedeng tigil lang ganito. Binigay niya 1,000 lang. Hati-hati na sa ito. Ayun. Kaya nakakatuwa lang dahil may mga ganun po. Pero alam mo, ang hindi naintindihan ng tao, ito, to be frank sa totoo lang, laging sinasabi nila, kuripot naman si Doc di ba? Ganon. Ang sa akin, hindi nila na iintindihan na sa dami ng mga humihingi talaga ng tulong. Siyempre, hindi ka makapagbigay ng malaki at anin mo na lang, maipamahagi mo ng mas maraming tao. At the same time, yung serbisyo medical na ipinagkakalog niya sa tao, abay, libo-libo, daang libo ang halaga nun katumbas kung susumahin mo. Pero dahil si Doc, hindi siya tumitingin sa presyo
ng naitutuo halaga ng naibibigay niyang tulong, baliwala sa kanya yon. Pero sana, sa akin lang, maintindihan din ng tao na sa dami talaga ng humihingi, hindi pwedeng laging pinansyal. Kasi more than that, yung oras na nailalaan ni Doc Zar para sa serbisyo publiko, serbisyo medikal, ay higit-higit pa kumpara sa cash. Di ba? Yun lang yung naano ko doon sa ibang tao na hindi nakakaintindi. Na akala mo, syempre, porket nasa serbisyo publiko ka, pag hiningang ka, may mailalabas ka agad sa bulsa. Opo, hindi naman kung ganun kadali. Kahit naman sino po Kahit sino, kung mapakonsehal, mayor, nangyayari na talagang nagpaluwal ka lagi Kasi hindi naman ganun kalaki ang budget na ibinibigay sa kanila. Saka hindi rin po ganun kadali para maglabas ng budget. Para gutom lang yan. Kailangan ko na po. Ano yan, senyales na si Ate Charo naman ayaw ka tumigil. Parang isang oras na po tayo dito. Hindi pa, 28 minutes na. Ba lang? Sige. Tagal kasi ni tayo. Kaya nga, hindi, mayroon pa yata chine-check up dun sa labas. Hindi kita mahintuan dito, makatakasan mo ko yung dalawa kumakumasa, iniwan na ako. Akala ko, kaming tatlo Nag-test ka po. Sabi ko nga sa inyo, may invade ang privacy nyo. Pasensya na kayo. Kaya ayaw ako ni Mayor sa Mayor's office Ay, si Mayor, ayaw sa camera nun. Ayaw sa camera, kaya tuwan-tuwa siya nung nagpaalam akong Mayor, kay Vice mo na ako. Tuwan-tuwa. Hindi. Itong ating pagpasok sa politika, kayo muli sa politika, may kasamang hirap at saya naman talaga. Pero more on, mas fulfilling, no? Oo, kapag nakatulong ka talaga sa kapwa. Iba po yung iba po yung pakiramdam Pero, malaki man o mali na naitulong mo. Basta bukal po sa puso mo. Pero ikaw, honestly speaking, okay sa'yo ito nasa halip na nasa ibang lugar ka nagtatrabaho, nandito ka kay daddy mo, nakasuporta. Okay lang ba sa'yo yan? Na-enjoy mo? Opo, kasi at the same time, parang masamaan sa kamabantayan ko na din si daddy. Kasi syempre, hindi lang naman po sa kanyang servisyo. Pero syempre, sa kanyang pangatawan o kaya kaya alam naman po natin na hindi na po pabalaan. Uy, pero nagbabasketball pa si Vice, ha? Opo, kaya lagi po namin pinapaalaan na laging mag-ingat. Dahil syempre po, yung katawan po niya, hindi naman na po katawan ng bata. Pero ang galing niya, nakaka-shoot siya lagi, no? At hindi ako marunong mag-basketball Shooter Shooter na. Lagi ko po yung kabataan, player din po talaga siya. Pero nami-maintain niya Ibig sabihin, lagi siya nag-basketball. Opo, kasi meron po kaming basketball court dun sa bahay na minsan po, pag wala po siya magawa, nag-exercise po siya, tapos nag-shooting. Kalaro ka niya? Hindi. Hindi po ang kalaro pa nga po di, kasambahay po namin Talaga? Yun hindi mo naman ang pagiging athletic ng daddy mo. Kunti lang po din siguro pero pagwapuhan lang. Siguro lamang na ako. Hindi rin. Dahil sa edad yan. Hindi lang, pusta dyan, guys. Hindi yun. Kunti lang. Kasi may hindi naman po mag-basket. Pero si daddy mo, nakakalaro niya sila vice governor, mga konsehal. At ang galing niya, no? Pag na-shoot siya pati mga kalaban, napapalakpak po. Baka naman pinagbibigyan lang, hindi kaya. Siguro minsan. Pero nasushoot. Yun na nga maganda doon. Kaya pagbigyan ka, pagbigyan mo, nasushoot. Kasi naman pagbigyan ka, di mo pa mashoot din. Mas nakakayaan naman. Nainis nga ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, isama mo ko. Hindi mo ko sinasama. Wala pa po kasi kami schedule ngayon Hindi ko nga po. Tsaka parang may injury yata siyang konti sa balikat niya. Tama ba? Medyo po may iniinda lang po sa balikat niya. Kaya siguro hindi mo na inaano pa niya pinapalakas pa po. Dahil nung nakaraan po nasa Frances po. Aksidente naman po pa ngayon. Buti hindi naman po ganun kaliba. Oo, kasi nakapag-opera pa siya. Tsaka naman yung dominant arm niya. Sa right arm. Tsaka si Doctor, hindi naman kahit kailan, kahit anong pagod natin, hindi ko siya nakikitang, ba tawag doon, dumadaing, no? Talagang malakas si Doctor. Oo. Sige, dumadaing na sa kalooban. Sa daan. Pagkayari na, pagpauwi na siya. Pero syempre, pag hindi mo papakita, kailangan mo din pa rin. Laging malakas. Malakas para sa
O sige, hindi na kita abalahin. Naka 33 minutes na tayo. Tuwa. Sa YouTube yan eh. Parang pag na-monetize mo, pwede ka na kumita ng Actually, una ko itong i-upload sa YouTube eh. Sige. Parang minimum lang sa YouTube, 10 minutes. Kaya babahagian kita. Kaya po, sa mga manunod, sa mga viewers po natin dyan, i-subscribe na po natin, alihita po natin ang like button. Nag-promote pa nga po ng aking Sige, salamat Kuya Carlo. Sige po, salamat po sa inyong oras.